Mga katakas, welcome to our vlog. For this video, magra-ride tayo para sa unang winter ride namin na may temperature na negative 2 degrees Celsius. Napakalamig dyan mga katakas. So dyan papalabas pa lang ako para kitain ang aking mga kasama. Sa unang meeting place, Brenta, para kitain si Rap. Papansin dyan, full gear dapat ang pag-ride sa winter. Kung hindi, siguradong uuwi ka ng may sakit. Ayan, kumustahin muna natin yung mga ating mga kapitbahay. Ang aming ride nga pala mga katakas ay Morimondo. Nasa 75 kilometers siya balikan mula sa aming bahay. At talagang mapapansin ninyo dyan na sobrang kulelat ko. Ayan na, pupunta na tayo sa ating unang meeting place. Dito kasama ko na si Rap. Papunta na kami nito ng second meeting place para kitain naman yung dalawa, si Filipo at saka si Kuya Billy. Dito guys, mapapansin niyo yung diferensya ng practice at ng walang practice. Kasi makikita ninyo mamaya. Kahit medyo malamig dyan mga katakas, kung full gear ang inyong diretso na lang mga jersey, siguradong hindi kayo masyadong lalamigin. Yan yung papuntang Brenta. Nga pala mga katakas, sobrang ganda ng mga dito sa Milano, kaya talaga mapapasana ulit na talaga. Napansin ba ninyo yung diferensya ng layo namin? Hirap. Wow naman! Wow! Yun yung diferensya ng walang practice at saka may practice. Parang napakabigat ng pagpa-jack. Yan. Yellow oh. Yan naman guys, sobrang icy road. Papunta pala kami ng meeting place niyan, pero makikita mo talaga ang tindi ng lamig dahil ang daming yelo sa daan, kaya sobrang doble ingat ang kailangan. Pero napaka-challenging ng ride na ito dahil first time nga natin na mag-bike ng ganitong sobrang lamig, negative 2. Grabing distansya mga katakas, no? Pasok na po. Talagang kapag natengka ka ng isang buwan ng walang padyak, siguradong halos back to zero ka. Kaya sa mga katakas natin na nakakapag-bike at least 3 times a month, naku po, napakasaya. Siguradong enjoy yung ride nyo. Enjoy rin naman ang mga madalang na mag-ride, pero Ito guys, mas masarap talaga kapag praktisado ka. simbahan na papunta. Yun nga pala mga katakas, papuntang Tibaldi yan, kung saan kami magmi-meet ng mga ibang mga katakas natin. Dito sa daanang ito walang masyadong bike lane, kaya medyo ingat-ingat sa daan. Ito yung halos favorite na bridge ko papuntang Tibaldi, kasi tataas ka, tapos bababa ka, tapos tataas ka ulit dahil nasa kabilang daan pa yung daanan papuntang sa meeting place namin. Yan. Ang sarap dyan guys, parang warm up na rin dahil sa sobrang lamig. Yan, kung
kunwari napakalakas natin dyan mga katakas, patayo tayo, hindi naman kaya hanggang dulo. Ito yung kadalasan tagpuan namin mga katakas, dahil dito halos mga simple ride lahat papunta, mga pang beginners talaga. Siguro mga next ride namin pagkatapos na ng mga holidays. Yan. Sarap. Ahon ulit. Warm up. O yan na. Feeling magaling, feeling malakas. Tatayo-tayo. Para minute tayo. Uy! Ano yung mga tatas? Iniwan lang tayo. Grabe. Yan ang sinasabi ko sa inyo, walang mga practice. Kahit pang mga mamabike lang, Bakit? Ha? natatalo sa ahonan. Bakit? Ito ang ganda ano. Napakalakas. Ayun, sarap. Minamani-mani na lang ang pag-ahon. Yung? Nilinis mo? Pababa ulit. Aha. Diyan mga katakas, medyo naninigas-nigas na rin yung mga daliri ko dyan dahil talagang sobrang lamig. Sandali. Kailangan lang painitin ng kaunti. Ayan, malapit na aming meeting place. Pinarevisyon mo? May tanda. Kasi pinalitan pati mga cable. Ha? Pero sa winter ride mga katakas, pinaka the best na mga ruta talaga ito. Kasi pag lumayo ka sa winter ride, long ride ka, medyo mahirap na. Lalo na't sobrang dilim ng daan kung aabutin ka man ng gabi. Kaya itong pagkakataon ito is mga simpleng ride lang ang ginagawa namin dahil para lang hindi mag-back to zero. Kaya pala At sa pagkakataon ito, sobrang ganda ng panahon din naman. ito. Yan, kasama na namin sila Pilipo dyan at saka si Kuya Billy. Papunta na kami sa Morimondo. Diyan mga katakas, mapapansin din yung mga icy road na madadaanan namin. Ito nga pala mga katakas, ang papuntang Morimondo, halos bike lane lahat siya. Kaya napaka-safety na daanan nito para sa mga beginners. Kaya kung gusto niyo pumunta dito mga katakas, pwede nyo akong i-follow sa aming Strava para makita nyo ang ruta. Pero kung taga Milano ka, siguradong alam na alam mo ito. Ito yung sinasabi nilang Navillo. Mahaba rin tong Navillo ito. Pwede kang pumunta maka 100 kilometers balikan. At pwede mo rin ikutin yung Milano sa pamamagitan nito. Yung mga katakas, no? Sobrang icy ng mga daan. Kaya konting pagkakamali lang, semplang ang abot mo. Huwag naman. Yan si Filipo. Yan ang pinaka masasabi naming ace ng aming grupo. Siya ang all-rounder namin kumbaga. Napakalakas na cyclist niya mga katakas. Sa susunod siguro na vlog natin, subukan nating i-bike check lahat ng mga bike ng mga katakas natin. Never ko pang nagawa ito pero gusto kong gawin para at least magkaroon kami ng remembrance o memory sa mga bike namin. Sa summer naman mga katakas, ito rin yung napakagandang puntahan
para kung sakasakaling nagpa-practice ka at kukunti lang ang oras mo ng pag-ride, ito yung tamang-tamang mga place na pupuntahan mo. Walang masyadong ahon dito, puro patag halos, pero ang kalaban dito ay puro mga hangin. Medyo malakas din ang hangin ito, halos sa headwind lahat papunta pabalik, kaya naman challenging talaga kung mag-isa kang mag-ride dito. Yan na. Sobrang ganado ng mga katakas dyan dahil talagang madalang kayo makapag-ride. Nakakapanabik din naman kasamang mga katakas. Kaya naman kapag mga may holiday, sinusulit namin yung mga pagkakataon at gumagawa kami ng mga schedule para lang magsama-sama. Siguro sa winter ride na to, mga 2 o 3 beses na lang kayo makakalabas. Grabe, sobrang ganda ng daan. Wala kaming masyadong kasabayan pa dyan, pero siguradong mga mas maaga kami. Usually kasi ang mga ibang mga riders, mga siklista, siguro lumalabas sila ng mga 10 pataas kung saan lumilitaw talaga yung araw. Pero sa panahon yan, napakaganda ng panahon talaga, kaya maraming mga riders ang lalabas dyan, pati mga kapwa Pilipino na cyclist dito sa Italia. Yan o, makikita natin dyan yung mga Italiano. Sobrang chill ride lang sila din o. Pansin-pansin din yung mga siklista dito, talagang kahit hindi mo sila kakilala, pag nakita ka nilang siklista ka, siguradong pagbati nila. Yan, overtake kunwari, malakas. Yan. Siguro ang takbuhan lang namin dito mga 28-30. Pero para sa akin parang napakabigat na yun dahil talagang sobrang walang practice at matagal, siguro mga may git sa buwan bago ako nakapag-ride ulit. First time ko din mag voice over, kaya pasensya na mga katakas dahil nagtry ako magsalita dyan, pero dahil walang mic talagang sobrang hina, lalo kapag na-under tayo, hindi masyado marinig yung boses ko, kaya sinubukan ko mag voice over. Pagpasensya mo na. Kung magkakaroon ng budget, baka bumili din ng mic. Medyo mahirap din pala mag voice over. Yan naman, sirap. Yan, naka green. Yan, pwede rin pala mag-jogging dito sa rutang ito mga katakas. Marami din mga nagja-jogging dito, lalo't kapag tirik na tirik yung araw. Yan, sa kabilang side yung Nabilyo, madalas puno yan. Yan, nag-stop over muna. At dyan sa panahong yan, medyo naiwan na ako. Pero dahil sa alam ko rin naman pupuntahan, susubukan kong humabol kuno kung makakahabol, pero hindi ako makakahabol kahit anong pilit ko dahil nga sobrang wala akong practice. Sobrang wala talaga, kaya hingal na hingal ako sa
sa paghabol sa kanila. Pero dahil sa paghabol ko sa kanila, medyo uminit yung katawan ko dyan, kaya napakasarap ng pakiramdam. Nga pala tips sa mga riders na winter, mga katakas, kung balak nyo mag winter ride, kung posible talagang walang hintuan, kasi kapag huminto kayo, dun mo lalong mararamdaman ang lamig after ng pagpapahinga. Kaya kung magko-coffee ride kayo, talaga mabilisan lang talaga na coffee ride. Shot ng kape, brioche, tapos larga na ulit. Kung hindi, talagang napakabigat pumidal ulit dahil sa back to zero ka sa lamig. Lahat ng inipon mong init mawawala dahil sa sobrang lamig nga. Fast forward ulit tayo. Yan ha, ang haba na nila, ang layo na nila. Sobrang effort ko dyan na humabol, talagang napakalayo nila. Sa sandaling iniwan nila ko yan, dyan pa lang ako nakahabol, pero sobrang layo nila. Yan nga pala si Kuya Billy, pares na pares kami ng bike, Giant TCR Pro 1. Nakabili siya, naka-jackpot siya ng bike, talagang sobrang mura niyang nabili. Kaya ganado siya. Siya yung pangalawang malakas sa amin. Dahil talaga siya nakakapag-practice din. Siya po nga pangalawa kay Pilipo. May luluto. Yan, malapit na kaming tapos na pala ang Abete Graso dyan. Papunta pala kami ng Abete Graso, halos siguro. Hindi pa namin nalalampasan. Nakakit muna kami sa tulay. Tapos lilipat kami ng daan doon. Halos nag-start na yung mga pacing na 30, 32, 35. Kasi dito sa kabilang daan, mga katakas, medyo alanganin ka pang mag-pacing ng ganon. Dahil daanan pa rin ng mga kotse, although sobrang dalang lang naman ang dumadaan ng mga kotse, mga tao. Pero dito sa kabilang daan na ito, halos free. Maganda ang daan, halos mga siklista lang ang nadaan. Madalang na ang mga coaching na dadaan. Yan, akit ka sa tulay, tapos bababa ka ulit at lilipat ka ng daan. Yan. Pagkalipat ko dyan, medyo binilisan ko dahil tumatawag ang kalikasan. Kailangan magbawas. Pampabigat din. Tapos mamaya, after kong umihi dyan, mga katakas, meron akong mga sinabay mga Italiano na akala ko sobrang makakatulong sila sa akin para makahabol ulit, dahil naiwan ulit ako. Pero nag-start na sila mag-pacing ng 35, kaya talagang sobrang hingal ko. Naisip ko na sabayan ko yung mga Italiano, pero mamaya makikita natin. Kung hindi, tayo ay magbulutin sa kahit. Ha? Pagkatapos nga dyan, mga katakas, nung sinubukan ko mag-facing ng 30 hanggang 35, sinubukan ko lang naman ang sarili ko kung Sino kung sige, kakayanin. patay tayo dyan. 32, 35. Pagka lampas natin dyan, i-start ko ng mag-facing ng ganong mga facingan. Sana hindi grabe. Sana uuwi tayo mas maaga. Okay. Yan. Start na.
mahaba-haba din yung finishingan ko ng Parang ano, sila nakasin dito, ano? 30 to 35. Oo, asin yun. Kaya medyo uminit din ako ng konti dyan. Oo. Yan. Start na dyan. Pagdating sa araw, yan. Yan, sarap. Pinilisan ng konti. Minsan, tingin nyo makatakas na solo nyo ang daan. Walang masyadong nadaan. Kaya kung beginners ka, ito yung na-perfect na praktisan na pampalakas. Yan, ganda ng ano, feeling malakas. Ganda ng pacing. Papaihi ako. Oo. Pacing muna yan, insan. Yan. Ito pala ang feeling ng napapaihi ka, no? Talagang bibilisan mo ng kaunti. Napaka ganda ng pacing. Pwede na pang tarangkuhan, no? Yan mga katakas, no? Malapit na tayo dun sa ating destination para magbawas. Magbawas para umihi. Ay, sobrang bigat na at saka nananakit na ang pantog. Yan. I-brake muna. Dito ko nga pala makikita, makakasabay mga katakas, yung mga Italian na akala kong makakatulong sa akin para habulin ang aking mga kasama. Sabi ko sa kanila mauna na sila. Yan, nasa likod ko sila. Yan, overtake na sila. 2, 3. Yan. Sabi ko, ay, mukhang malalakas. Habol nga ako ng kaunti. Dikit nga ako para makatipid sa lakas. At makahabol din ako sa pacing nila. Yan, pajak. Layo kagad din nila, oh. Inisip ko dyan talagang, siguradong makakatulong sila sa akin para makahabol. Yan, malapit na. Yan. Ang pacingan pala nila dyan ay 25 to 30 lang. Na talagang akala ko bibilisan pa nila. Dahil dyan yung mga kasama ko ay nasa harap na. Mga 2 minutes to 3 minutes siguro ang pagitan nila. Medyo malayo-layo din ng 2 minutes to 3 minutes. Yan. Pajak lang. Yan, kinukuha ko din yung pacing nila. Pero napapansin ko talagang medyo kailangan ko silang overtaken kasi maiwan ako ng mga kasama ko. Pero mamaya ako pa ma-decide dyan. Yan. Sinusulit ko muna ang napakagandang opportunity ng makapagpahinga ng kaunti. Sige, pajak. Icy road talaga mga katakas, oh. Kung naka-peloton kayo dito, bumagsak ng isa, wala na. Finish na. Pero ako pansin-pansin, napakaganda ng panahon talaga. Pinagbigyan kami dyan ng araw. Dali. Habol tayo.
Ay nagkataon ng pacingan pala nung mga kasama ko dyan ay nasa 30 to 35. Kaya kanina kahit anong habol namin, anong habol ko, wala talaga. Ang hirap pala ng gano'n, no? Hahabol ka sa mga kasama mo na mag-isa. Sinubukan kong sumama sa mga to, medyo tamang pacingan lang sila, kaya talagang hindi ako makakaabot sa mga kasama ko. Yan, medyo napapaisip na ako dyan. Kailangan ko na ba mag-overtake? Kasi talagang medyo mababa ang pacingan nila. Yan na. Yan na. Yan na, mga katakas. Kinalingan ko na. Kunwaring magaling, hindi rin nung pala aabot sa mga kasama. Yan na. Uy! Ang sarap kunan ng mga expression nila, oh. Yan, oh. Kunwari malakas. Sige, magmalakas ka dyan. Kasi mo dyan, mga katakas, no? Hindi ko aninag yung mga kasama ko, nasa na sila. Medyo aninag ko pala sila, konting-konti lang dahil talagang sobrang layo na ng diferensya. Ang pacingan ko dyan 30 to 35 din, pero dahil sa sobrang layo ng distansya namin, kahit gaano pa ang effort ko, medyo wala. Napaka layo nila. Talagang ubos lakas ako dyan, oh. Diyan ko na naramdaman yung panghihina at saka yung gutom. Nakalimutan ko pala magdala ng mga candy at mga bars na dapat kong kinakain sa oras na yan. At isa pa, hindi rin ako nag-almusal, kaya talagang wala akong extra lakas. Tapos tubig lang din ang dala ko, at hindi ito Gatorade or mga pulbos. Wala talaga. Tapos wala pang practice. Saan ka pa? Yan, pajak. Akala mo, ha? Yan. Na-realize ko na talagang hindi kaya. Kaya nag-pacing na lang ako ng 28-30 dahil talagang mauubusan ako ng karga. Kasi imagine yung mga katakas pa ipabalik pa. Kaya kung uubusin ko lahat ng aking lakas dyan, edi wala na. Kaya sabi ko, baka maawa sila sa akin at antayin din nila ako. Pacing lang. Grabe, oh, ang ganda rin ng na-video talaga, oh. Sa summer, guys, pwedeng maligo dyan. Marami din mga nagtatriathlon dyan. Ay, napakalayo pa talaga nila, oh. Talagang parusa para sa akin ang paghabol. Medyo aninag ko na sila dyan, oh. Aninag ko lang sila, pero talagang hindi ako makalapit dahil sa sobrang lakas ng pacing nila. Alas magkakasama na sila dyan tatlo, eh. Sobrang hingal ko dyan, mga katakas. Grabe. Kaya nasabi ko sa sarili ko, maawa kayo, please. Antayin niyo ako. Tulo lahat ng uhog ko dyan, oh, mga katakas. Hindi lang halata dahil naka face shield. Hindi, face shield. Hindi pala face shield. Parang naka-scarf ka dyan. Grabe. Pajak to the max. Pero wala pa rin.
pa rin. Iniwan na ako. Iniwan na ako. Iniwan na ako. Grabe. Maawa kayo mga katakas. Antayin niyo ako. Grabe. Sige, tira, tira, tira. Wala pa sila. Grabe yan. Yan, bumagal na tayo dyan mga katakas. Talagang wala na magagawa. Iniwan kang nag-iisa at nagdurusa. Mamma mia. Mahirap humabol guys. Sobra. Finally, nakaabot din. Yan na sila mga katakas. Grabe. Sobrang hirap. Sobrang hirap ng paghahabol na mag-isa. Wala ka mang kasama. So, chillax na lang sila dyan, oh. Liwan ko nga sila dyan, oh. Yan, walang pansinan. Sige pa, Jack. Bumawi ka sa mga natitirang mga oras na iniwan kanila. Yan. Dito susubukan ko makipag-pacingan kila Pilipo. Pero sobrang lakas talaga nila. Grabe. Hindi ko rin kinaya ang pacingan nila. 35 mamamiya. Wala. Talagang bago ka sumabak ulit sa winter ride, kailangan mo nang mag-practice at least hindi ka kawawa. Nag-schedule ako this holidays din ulit, baka sakaling makapag ride kami. Yan o, kunwari malakas. Sige, nabulin si Pilipo. Kunwari uminit na, oh. Wala din naman. Papansin nyo dyan guys, so papuunan ko sila si Rap dahil hindi ko na kaya. Pero mula dyan, mga siguro 5 to 8 kilometers na lang, makakarating na kami sa aming destination. Malapit na kami dyan actually. Yan.
pacing si Pilipo dyan. Relax na relax siya, samantalang ako ay hingal na hingal na. Yan. Napaka-chillax lang niya mag pacing. Yan. Tumagal mo siguro kung mga 20 seconds dyan. Yan, papapasukin ko na si Rap dyan. Yan, hindi kinakaya ng powers ko. Uy, grabe. Pauwi na yung mga yun. Aba. Medyo tumakal din pala ako din sa parting yan. Tumagal din pala ang Kolokoy. Kahit pa paano. Sige. Kailan ka kaya bibitaw? Bumitaw ka na, di mo na kaya. Bitaw na. Huwag kang magpanggap na malakas. Yan na. Bumitaw na nga. Tingnan mo, napaka layo ka agad ng agwat. Grabe. Parang ang gagaan ng mga katawan nila. Grabe kung pumadyak. Lampas si Kuya Billy. Lampasan na rin ako. Grabe. Naiwan ulit ako. Yan guys. Yan yung aral talaga dyan, no? Kung wala kang practice sa winter ride, medyo magdalawang isip ka. Pero kung di ka naman magra-ride, siguradong di mo ma-enjoy ang iyong pagra-ride. Kaya mas mabuti pa rin mag-ride kahit medyo kulilit ka. Pero sa susunod, kailangan mo siguro paghandaan pa ng maigi. Magdala din ng mga pagkain. Dahil number one source na energy mo ay mga pagkain. Kaya malapit na kami dyan mga katakas. Konting kembot na lang. Nakarating na kami sa aming destination. Kung palang naghanap kayo ng mga coffee ride, mga katakas, ito yung the best na ibibigay ko sa inyo, yung Morimondo. Kasi talaga napakaganda nung coffee shop na pinupuntahan namin dito. Talagang pang cyclist. Meron kang parkingan ng bike. At masarap din ang kape at saka mga tinapay nila, mga brioche nila. Kaya recommended ko sa mga katakas natin dito sa Italia, sa Milano. Siguradong alam na ninyo ang lugar na ito sa mga siklista. Pero kung hindi nyo pa napupuntahan, recommended ko para sa inyo itong lugar na ito mga katakas. Mababait din yung mga staff nila, kaya talagang mababalik-balikan mo talaga. Actually, mayroong dalawang kapihan ng Morimondo. Yung isa ay medyo maliit lang, pero maganda yung mga view doon sa kabilang kapihan, coffee shop. Pero hindi ko ma-recommend yung guarantee na meron kayong masarap na tinapay pagdating nyo doon, dahil hindi sila masyadong nagawa ng mga brioche. Kadalasan pagpunta kami doon, either na walang brioche o walang tinapay, kaya medyo madi-disappoint ka. Uy, kunwaring sprint nagmamagaling katakas. Pero mas magandang wala kayong mga practice mga katakas. Ito yung gawin nyo, no? Sa panahon pwede kayo mag-sprint upang maibalik niya yung natulog na lakas, ika nga, para lang
ma-remind ng mga muscle ninyo. Dahil minsan pag matagal kayo hindi nakapag-ride, ito yung kailangan gisingin yung mga muscle na natulog na. Yan. Nalapit na kami mga katakas. Konting tiis na lang. Nga pala mga katakas, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe and leave a comment kung may mga nagustuhan kayo sa aking vlog, at saka mag-iwan na rin kayo ng like para sa susunod ganahan ulit akong mag-vlog. At sana sa mga susunod na mga panahon ay makapag-vlog ako sa iba't ibang lugar na gustong-gusto kong puntahan ng naka-bike lang kasama ng mga katakas natin. Bala ko din na mag 200 kilometers sa summer, sa medyo bakasyon, para at least random 200 kilometers lang. Hindi ko lang alam kung saan ako mapupunta noon. Isang challenge para sa akin. Marami kaming mga plano na gustong puntahan na sana magkasundo-sundo ang aming mga schedule para at least matuloy at i-vlog ko din kay paano. Yan mga katakas, nandiyan na kami sa aming favorite place na coffee shop, pero total disappointment ang aming nadatnan dahil sa holiday ang ride namin ito. Nag-holiday din ang coffee shop na ito, kaya sorry. Walang kape, walang brioche. Gutom na pa naman ako. Kailangan ko ng kargahan ng akin tiyan. Kaya doon kami sa kabilang coffee shop, mga katakas. Ito yung sinasabi ko sa'yo na medyo madalang lang ang kanilang mga tinapay. O kung meron man, mas naubos na kaagad. Pero napakaganda ng view dito, pero hindi ko nga lang linibot dahil wala talagang panahon at hindi ko na rin masyado naisip dahil sa sobrang gutom ko. Abangan nyo ang aking prank dyan kay Kuya Billy. Matatawa kayo kaya dahil talagang yung facial expression ng prank, pagka-prank sa kanya ay talagang ngori-ngori siya. Tingnan nyo mga katakas. Ayun na, nakit na. Ganda ng panahon, ganda ng langit, ganda ng view dyan. Pag summer dyan mga katakas, sobrang sarap ng simoy ng hangin. Yan. Nasa parteng kanan, sobrang maraming trail din dyan na pinupunta ng mga mountain bikers. Parang sarado. Meron ba? Yan. Nalapit ang front natin kay Kuya Billy. Siya, order na. Ah! Gulat ko Kuya Billy. Buti na nakuha sa video. Nakuha ba? Pwede na! Tawa ko eh. Ulat mo na lang si Kuya Billy. Pero gaya nga sabi ko sa inyo, disappointed din kami dito sa coffee shop na to dahil wala din kami brioche. Nag-coffee lang kami. Kaya talagang sobrang wala akong laman ng tiyan. Hindi ka naglagay ng screen. Siya yan, picture muna. Tapusin ang aming mga Parang yelata. coffee.
pa. Yan, madam mo kagad sa ating grupo. Yung mga katakas na ako, konting kwentuhan lang para sa mga biyahe-biyahe. Kadalasan nga pala mga katakas kapag nagpa-coffee ride kami, ang sinong maliit ang siyang maglilibre ng coffee. Kaya talagang sinisikap namin na maging maaga lahat sa aming mga ride para maiwas ang libre. Yan, medyo papaalis na kami dyan mga katakas. Pauwi na. At mapapansin ninyo dyan mga katakas na sa sobrang gutom ko, talagang hindi ko na nakunan yung iba. Talagang kumuha na lang nag-stop over muna kami doon sa isang coffee shop ulit, pero dahil sa sarado siya, dumiretso kami ulit at nag-stop over kami doon sa isa at bumili talaga kami ng mga chocolate na kailangan namin. Especially ako, talagang nanginig na yung mga aking mga laman sa sobrang gutom at talagang hindi ko kakayanin kung hindi ako kakarga ng sugar o kahit anong pagkain. Buti na lang meron si Pilipo na energy bar na talagang tumulong sa akin para makauwi sa pabalik ng bahay. Sobrang hirap ng ganung panahon guys na wala kang dalang pagkain. Kaya kung magso-solo ride ka, tips ko lang na kumpletuhin ang mga kailangan dalhin bago ka mag-ride, lalo especially pag winter. Okay lang sana kung lagi kang may madadaan ng mga coffee shop, pero kumulalayo din ang mga distansya ng mga coffee shop, kaya mas maganda talaga na dala ka ng mga kailangan. Kung may extra, mas maganda. Ito yung pinaka tips ko para sa inyong mga katakas. Huwag kayong lalabas ng walang bitbit na pagkain, tubig o pera in case. Siya, yan, ride out na ulit. Babalik na ng bahay. Muli mga katakas, subscribe and follow nyo ako sa Facebook, Mark Lasatin, at mag-iwan din kayo ng like or comments kung medyo nagustuhan kayo dyan sa aking video, para sa susunod makapag-vlog din ako ulit at mapagmasayan ko pa. Pasensya na mga katakas dahil first time ko lang voice over. Sana na-enjoy nyo rin kahit paano. Pag nag-DITO ako, siguro kayang-kaya naman kasi may nakita na akong CCR na nakatago eh. Oo. Ito mga katakas, talagang pinipilit ko na lang talaga makauwi nito dahil sobrang lambot ko na rin. Tamang pacing na lang ako dito, mga 20-25 na lang ang aking takbuhan dahil talagang hindi nakakayanin. Halos ramdam ko na yung panginginig ng aking mga laman dyan, lalo sa parting legs. Yung tipong pupulikatin ka dahil sa kulang na ng electrolytes at kulang na ng sugar. Kaya tamang pacing na lang ako dyan mga katakas. Malapit na rin naman ako dyan sa bahay, siguro mga 3 to 5 kilometers na ang layo ng bahay dyan. Pero dahil talagang sobrang naspag ko na dyan, tamang pacing na lang ako. Hirap talaga. Kaya lesson learned, hindi na maulit na hindi ako magbibitbit ng kahit pa paano. Kahit professional ka pa
kailangan pa rin Tamang na magdala. fishing, fishing. Simple ride, Tamang fishing lang. magdala pa rin. Yan, medyo akyatan pa yan. Kaya talagang sobrang bagal na ng pacing ko dyan. Talagang 1-2-1-2 plus proper breathing pa. Kaya talagang ensayong sana sa susunod na makapag-practice ulit ng hindi naman kululatin. Usually nga din mga takas, no, kapag medyo matagal ang hindi ako nakapag-ride, ginagawa ko siya, nasakay ko sa kotse yung bike ko, tapos iniiwan ko sa meeting place namin para at least hindi naman ako masyadong mahirapan. Pero dahil dyan gusto kong maka-ride ng medyo mahaba-haba, kaya hindi na ako nagkotse. 7 kilometers pa siguro. Grabe yun. Kailangan talaga mag-increase ng lakas. Estimated time ko siguro dito, abot ako ng 2. So that's it mga katakas. This is your boy Takas na nagsasabing kapag tumakas ka, magsama ka. Paalam!